Okay na ang release order mo bukas. Pwede ka nang lumabas bukas ng hapon. Professional na sabi ni Eugene habang tinitingnan ang record na hawak nito. Pangalawang araw ngayon ni Wright sa ospital. At mabuti na lang at okay na siya. Naiinip na rin kasi dito si Reed at palaging nag-aayang umuwi sa bahay namin. Kaya ang ginawa ni Wright ay nililibang ang anak namin. Naglalaro sila ng kung ano-ano. Kaya ngayon, ayon ang anak ko, tulog na naman sa gilid ni Wright. Medyo nagkakalapit na rin ang mag-ama at nagbibigay na rin si Reed ng puwang para kay Wright. Nasabi ko na rin kay Wright ang ginawa kong paggamit kay Eugene, na hindi totoong mahal ko si Eugene. Pero pinaliwanag ko rin sa kanya na hindi pa ako handa para mahalin siya ulit. Nahihirapan pa akong pagkatiwalaan siya. Eugene, wait! Sumunod ako kay Eugene na kalalabas pa lang ng pinto. Melissa, come back here! Hindi ko pinakinggan si Wright. Lumabas ako. Naabutan ko si Eugene na patuloy pa rin sa paglalakad na parang hindi ako naririnig. Eugene, stop! Humarap siya sa akin. Nahirapan ang loob ko nang makita ang malamig na ekspresyon nito. May problema ba? Bumagsak ang balikat ko. Don't do this to me, Eugene. Tanga ka pala, Mel. Nasaktan mo si Eugene. Tapos makikiusap ako sa kanya na wag niya iyong gawin sa akin. Tao rin si Eugene. Nakakaramdam ng galit. He is smirked. He's mad, alright. Though what? I bit my lower lip. That, you're so cold. Mabilis itong nakalapit sa akin. His lips formed a thin line. Hinawakan niya ang magkabilang braso ko. Hindi madiin ang hawak niya, hindi iyon masakit, pero sapat ang init ng kanyang palad para malaman kong nagpupuyo siya sa galit. What should I supposed to do? What should I supposed to feel, ha, Melissa? Tell me. Nag-init ang gilid ng mga mata ko. I'm sorry, oh. Lumambot ang ekspresyon nito at niyakap ako ng mahigpit. Mabilis ang pagpintig ng kanyang puso. Mabilis din ang paghinga nito na parang may hinahabol, na parang may pinipigilan siyang mangyari. Melissa, I need to tell you something. Bolong nito. Lumayo siya sa akin ng kaunti. Tumingala ako para magtagpo ang aming mga mata. Ilang bisis itong nagbuntong hininga bago magsalita. I'm going back to London. Boom. Ha? Ililipat namin ang main office sa London kaya bilang the next CEO of the Fortis Mids. Words filled him. Kailan? Aalis siya? Huminga muli ito ng malalim. In 7 days. You're leaving me? Nanginig ang labi ko. No. He stared at me. If you choose me. But Eugene, kung ako ang pipiliin mo, isasama ko kayo na rin sa London. Pero kung hindi, I have no choice, Melissa. This is my way of moving on. Mahina nitong sabi. Hinaplos ng likod ng palad niya ang pisngi ko. Inalis nito ang tumulong luha roon. It's Susan. I'm muted. Paano kung hindi ako makapagdesisyon agad? Aalis ka pa rin? Wala bang dili ang pag-alis mo? In 7 days talaga? Hindi ba pwedeng 1 buwan? Paano kung... Calm down, woman. Hiccup both of my cheeks. Napatigil ako sa pagsasalita. Hindi pwedeng 1 buwan, Mel. Labag sa loob ko ang pag-alis. Kung tatagal pa ako ng ganoon, alam kong hindi na ako makakaalis pa. Ayokong umalis ka. Ayoko. Bakit? Dahil ba mahal mo na ako o natatakot ka lang na mag-isa ulit? Pinagdikit niya ang noo namin. Nahihirapan na ako, Melissa.
You Andre deserve the very best. Pero ikaw lang ang makakapagdesisyon kung ano ang mas makakabuti sa inyo. Hindi ako. Hindi si Wright. Hindi ang tao sa paligid mo. Ikaw. Dagdag nito, kung aalis ako, ano ba ang mawawala sa iyo? Kaibigan, kasalo sa hirap at ginhawa? Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Feeling ko, kahit anong salita ang lumabas sa bibig ko, ay makakasakit kay Eugene. Ano, Melissa? Masuyong sabi nito. I stared at him. I'll make up my mind in 7 days. Can you wait? I've waited this long. Ngumiti ito ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mata. Ihahanda ko na ang passport nyo. Just in case. Thank you, Eugene. Niyakap ko siya ng mahigpit. For you. Just you, sweetheart. Hinalikan niya ako sa pisngi bago tumalikod at maglakad muli. Nang makalayo ito, ay nagbuntong hininga ako. Papasok na sana ako pero naunahan ako ni Reed sa pagbukas. Mami! Nagpapanik na tawag nito sa akin. Si Daddy, dinudugo po. Ha? Dali-dali akong pumasok sa loob. Nakita kong nagdudugo ang kamay ni Wright. Nawala na rin ang nakakabit na IV doon. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang nagdudugo niyang kamay. May kaunting dugo na rin sa kama nito. Wright, what have you done? Do I really need to hurt myself just so would you come to me? Naiinis na sabi nito. I growled. He growled back. Reid, go get the alcohol sa cabinet. Utos ko kay Reid na agad rin naman itong sinunod. May alam naman na ako sa first aid, kaya agad kong natigil ang pagdudugo nun. Nilagyan ko na rin iyon ng bandage para hindi ma-infeksyon. Naiinis siya. Naiinis ako. Why do you have to do this, right? Inis kong sabi. Tumayo ako at nilagay ang magkabilang kamay ko sa aking biwang. Niyakap niya ako at ibinaon ang mukha nito sa tiyan ko. I hate it when you smell like him. Hello, Agoncillos. Napatingin kami sa pinto. Napatingin si Rocky sa amin. Oh my gosh, blood! Nagpapakamatay ka na ba, right? Sumulpot naman si Fier sa likod nito. Nagdire-diretso naman si Leon sa pagpasok habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Wag muna, may press conference pa tayo next week. They need to accept our decision about this banding. Umupo ito sa sofa, katabi si Reid. Ginulo nito ang buhok ni Reid na ngayon ay gumuguhit ng kung anong imahe sa papel at parang wala ang pakialam sa mundo. Shut your mouth, Mr. Prim and Proper! Naiinis na sabi ni Rocky. Umalis si Reid sa pagkakasubsob sa tiyan ko at kunot noong tiningnan si Rocky. Don't call me that! Leon glared at her. Mr. Prim and Proper? Saad ni Rocky. Tumigil din ito sa pag-aayos ng dala nitong prutas at hinarap si Leon. Si Fier naman ay umupo sa tabi ni Leon. Don't piss him off, Rocky! Babala ni Wright. Ano bang nangyayari? Oh, Mr. Prim and Proper. Bagay sila. My sparks. I can feel it. And what are you? Strawberry headed? Close na ang boses ni Leon sa pagsigaw. You look good together. Pansin ko. Are you nuts? Napatigil ako sa pagtawa ng sabay na sumigaw si Rocky at Leon. Don't raise your voice to my girl. Inis na sigaw ni Wright. Nagkakaroon na ng tensyon dito sa kwarto at patuloy pa rin sa pagkulay ang anak ko ng kanyang drawing. Can I borrow a nail cutter? Singit ni Fier habang tinitingnan ang kuko nito na mahihiya ang rainbow. My nail is broken. Who did that? Sabi ni Wright.
Ngumisi si Fier at pinakita sa amin ng kuko nito. My girl, I woke up with my nails already painted with rainbow. She said, if I remove it, she'll break my neck. Cute, isn't she? Posy whip. Bulong ni Leon pero narinig naman ng lahat. Muntik na akong tumakbo sa tabi ng anak ko at takpan ang kanyang tinga pero mukha namang wala siyang pakialam at ang buwisit niyang ama ayaw bitawan ang kamay ko. I love my girl's pussy. Pagmamalaki ni Fier. Fier, sabi ko, I love pussy to. Sigaw ni Red. Nagulat kaming lahat sa sinabi ni Red. Gas, ngumisi ito at pinakita ang drawing na pusa. My friend have one. We named it Bingo. I nearly have a heart attack. Sabi ni Wright. He squeezed my hand. Me to. Humalakhak si Pierre. That's a surprise. Bumalik ulit sa pagguhit ang anak ko na parang walang mali sa sinabi niya. Tumawa na rin ang lahat. Tumakbo si Rocky sa may lamisa at bumalik dala ang malaking Tupperware. I cook tempura, she said. You cook? Gulat na sabi ni Wright. Yes, here, taste it. Isa-isang pinamigay ni Rocky ang kanyang luto. Tinikman namin iyon. What's this? Sigaw ni Fier habang dinudura ang tempura. Ganon din si Wright. Iniluwa ko ang tempura sa tissue at ganon din ang ginawa ni Wright. Rocky, binabalatan mo na ang hipon bago iprito. Saad ko. Tinanggal lang kasi nito ang ulo at pagkatapos ay ibinalot na para iprito. Ha? Hindi pa crispy? You're the worst, Rocky. Sabi ni Leon habang pinupunasan ng labi. Kagagaling lang din nito sa banyo. Yumuko si Rocky at inilapag ang Tupperware sa lamisa. She crossed her hands on her chest. Akala ko kasi ulo lang ang tinatanggal. Inilapag ni Reed ang kanyang drawing at tumakbo palapit kay Rocky. Hitag Rocky blouse para makuha nito ang atensyon nito. Can I taste one? Of course. No baby, eat your Jollibee. Pigil agad ni Wright. Ngumuso si Reed pero sinunod din ng ama. Umupo ito sa upuan sa lamisa at kinain ang bagong deliver na Jollibee. Are you trying to kill my son? Fine, kayo na ang magaling magluto. Strawberry heated. Pambuybuisit ni Leon. Kunti na lang, mag-walk out na ako. Nagdadabog na sabi ni Rocky. The door is open. Malamig na sabi ni Leon. Why are you pissing each other off? Singit ko. You to, look like a couple. Dagdag ni Wright. Couple? Couple ka mo. I'm going out. I don't want to breathe the same air with Mr. Freeman proper. Pagkatapos sabihin ni Rocky iyon, ay kinuha na niya ang bag niya at walang lingong umalis. Seriously? Are you dating her? Nakangiting panloloko ni Wright kay Leon. Kumagat si Leon sa mansanas na hawak. Don't know. I like pissing her off. She's a wild cat. Some men like their girls fiery. Tumingin ito sa akin at kumintat. Nag-init ang magkabilang pisngi ko. Inalis ko ang kamay niya sa kamay ko at pagkatapos ay tumalikod na ako para puntahan si Red. I miss my girl. Rinig kong sabi ni Fier.